Ayan yung mga tulfo na mayayabang, yung mga tulfo na putang ina, kung makapagsalita sa radyo, akala mo sila may-ari ng mundo. Kung makapagsabi sila ng bobo, tanga sa mga tao, at kung magalit yan sa mga mabababang posisyon sa gobyerno, akala mo pukin ng ina mga abogado. Gago, sa kapal ng mukha mo, Erwin Tulfo, putang ina, kahit mura-murahin ka ng tao, mas matindi pa yun sa palakol ha. Kahit mura-murahin ka ng tao, buha ka ng ina mo, hindi ka nahihiya. Ang tigas ng pagmumukha mo, ganun katigas ang pagmumukha mo. Oh, pasensya na ha, pardon my French, okay? Hindi naman sa dinidisrespect ko tumpukin ng inang Erwin Tulfo na ito, pero pardon my French ha. Oh, ganyan siya, di ba? Oh, pardon my French daw. Hindi daw niya balak bastos. Hindi mo ba bastos? Ang tawag diyan, di ba, pambabastos yan? Tapos sasabihin mo hindi mo binabastos si Alan Peter Cayetano. Pwede ka naman gumamit ng ibang salita eh. Tangina ka, bobo ka talaga eh. Kung yan sinabi mo na yan, sa tingin mo hindi yan pambabastos. Putang ina mo, may tama ka talaga sa utak. Meron ka talagang topak. Putang ina yung mga tulpo talaga kayo. Mga abnormal talaga kayo. Pardon my French, pero yung sinasabi ko, sa sobrang kapal na unang mukha niya, ayaw niya mag-attend. 2 days na ang nagsasuffer po. Huwag ka ng ina mo. 2 days na silang hindi umaten kasi nga nagbo-boycott daw sila. Dahil tinatarantado ang Senado. Pukin ng ina ninyo, kayo ang unang nag-walkout, mga putang ina nyo. Nung nag-walkout kayo, hindi naman nagsalita ang mga senador tungkol sa inyo. Sinabi nila, wala, ganun ang ginawa nila, ano magagawa natin? No? Pero nung hindi umaten, itong ng 2 araw, unang araw dahil inaresto si Jinggoy, dahil binastos ang Senado, pangalawang araw, nagpo-protesta sila. Putsang ina, karapatan nila yan eh. Gusto nila magprotesta, anong pakialam mo, tas salita ka ng salita dyan, putang ina mo ka. Kayo nga, hindi kayo hindi kayo nasa caucus na dahil lang wala kayong numero. Nag-walk out kayo, puha ka ng ina nyo, hindi nga nagsasalita ng masasakit na salita sa inyo yung mga kasamahan ninyo eh. Kayo ang salita ng salita doon. Sinabihan lang kayo na hindi kayo mga abogado kaya ka ganyan magsalita kasi hindi ka abogado putang ina, bobo ka eh. Yan yung mga pinagmamalaki yung mga broadcaster. Putang ina, pag ako naging senador, pukin ng ina nito, araw-araw mumurahin ko sa plenaryo to eh. Oo. Bastusan eh, di ba? Pucha, sinasabi ninyo na ang dignidad ng Senado ay bumababa. Bumababa ang dignidad ng Senado, binabastos ang Senado. Paano hindi babastos si Senado? Putang ina, bastos ang mga buwaka ng ina nito. Oh, pakyo ka. Ang dami ko ng mura sa'yo, putang ina mo, hamunin mo ako. Ulul, demandahan ang gusto mo? Walang demandahan. Putang ina, pag makapal ang mukha mo, lingkod bayan ka, walang demanda, murahan lang tayo, puking ina mo. O ganyan ba gusto mong salitaan? O masakit ba? O nasasaktan ka? O yung mga staff mo na nanonood ngayon, susumbong kayo sa amo nyo? Ulul, hindi kami natatakot kay Tulfo, puking ina niyan. Ano natakot dyan? Yabang nyo, tangina ninyo. Umalis kayo sa session. May caucus, debate, nag-walk out kayo. Tapos ang sabi ninyo, Nobel yung ginawa ninyo. Nobel yung ginawa ninyo, wala lang kayong numero. Hindi nyo lang kayang makipagdebate sa mga abogadong magagaling ng majority. Nag-walk out na kayo. Tapos meron namang valid reason ang majority senators, kaya talagang pinapakita nila sa pamahalaan, pinapakita nila sa tao kung gaano ka-importante ang Senado. Oo. Sige, pilayin natin. Parang parang yung mga driver din, tsuper ng jeep. Anong ginagawa ng mga tsuper ng jeep? Kapag feeling nila, tinatarantado sila ng gobyerno, sila nagbibigay ng transportation means sa mga tao na hindi kayang ibigay ng gobyerno, tumutulong sila sa gobyerno para mahatid kayong from one point to another. Nagrarally din sila, di ba? Nagbo-boycott din sila, di ba? Kasi kasama yan sa demokrasya ng Pilipinas eh. O ngayon, ano sinasabi ninyo? Hindi gumagana ngayon ang Senado dahil sa sa pagbo-boycott nila. Di ibig sabihin successful yung ginagawa nila. Pilay ang Pilipinas pag wala ang Senado, kapag hindi nag-function ang Senado. Bakit? Putang ina, kung tratuhin ng gobyerno na ito ang Senado, parang mas nakakaangat sila. Hindi pwedeng ganon. Ipinaiintindi ni Cayetano na kung hindi magkakaroon ng mga sessions, hindi magkakaroon ng mga batas sa Pilipinas. Kahit naman hindi magkaroon ng mga bagong batas sa Pilipinas, ganun din naman, ninanakaw nyo lang din naman yung pera ng bayan eh. Pukin ang ina ninyo, puros lang naman kayo kulimbat at saka kupit eh. Di ba? So ngayon pinapakita ng Senado ngayon na we are the Senate. Hindi tayo dapat nagpapatakot. Dapat nga kayo, mga senador na kasama dyan, dapat nakikiisa kayo eh. Nakikiisa kayo para ibalik ang dignidad ng Senado, para malaman ng taong bayan pati ng gobyerno kung anong importansya ng Senado.
Dapat nakikisama kayo sa kanila at pinapakita na, ha, we are as powerful as you. We are equal. You are not superior to us. We are not superior to you. Your government will not work without each other. Tatlo tayo na nagtutulong-tulong, judiciary, legislative, and executive. Tatlo tayong magtutulong-tulong. Dapat nagtutulungan tayo, hindi tayo nagtatarantaduhan. O ngayon, kung feeling mo mas mataas ka dahil executive ka, tatarantaduhin mo ko ulol. Tingnan ko lang kung ano. Tingnan ko lang kung hindi ako kikilos, tang ina mo ka kung may ma-achieve ka. O, di ba? O ngayon, ramdam na ramdam nyo, tain-tai kayo to the point na mag-ad hominem kayo ng tuloy-tuloy para lang babuyin yung majority senator. Kayo nauna eh. Nauna kayo nag-walk out eh. Nauna kayong lumabag sa rules ng ng Senado, tapos putang ina, isa-cite nyo yung mga rules ng Senado na kailangan kapag nag-cancel ka ng ganito, ganyan, ulul. Putang ina ninyo. Kaya gusto nyo na yung Senado pumasok dyan kasi nga plano nyong agawin yung mga komite ni ng Blue Ribbon kasi mga kawatan kayo, lalabas ang mga pangalan ninyo diyan sa na yan, sa mga hearing na yan, putang ina ninyo. At yung mga taong pinoprotektahan nyo, finally, mapapatawag na dyan. Kaya tain-tai kayo. Kasi at 11, putang ina ninyo, hindi naman nyo makukuha kay Alan Peter Cayetano yung yung Senate presidency, kailangan nyo ng 13 kahit maging 12 kayo, hindi nyo pa rin makukuha kay Alan Peter Cayetano yung Senate presidency. So why not just work with him? Why not just let the Blue Ribbon Committee takes its course? Or bakit hindi na lang kayo magtrabaho? Na hindi, putangin na nyo, araw-araw away kayo ng away. O di wag na tayo magtrabaho, nag-aaway lang din tayo. Tapos ngayon, matapos kayong mag-walk out, matapos ninyong samantalahin yung inyong karapatan na mag-walk out, putya sila, hindi sila umaattend ng session, nagngangangaw-ngaw kayo. Mga gago pala kayo eh. That's the taste of your own medicine. Masakit ba? Ha, mapait ba? O ayan, ganyan ang ginawa nyo noong nag-walk out kayo nung nakaraang Martes. O ngayon, hindi kayo inaatinan. O ano ngayon ang pakiramdam? O gigil na gigil, ad hominem, galit na galit sa ad hominem. Sinabi lang ni Marcoleta, without giving negative meaning to anything. Yan ang mahirap pag wala tayong alam sa batas. Anak ng tokwa hanggang ngayon, galit na galit ang mga putang ina, sapul na sapul si gago. Kasi wala namang alam to putang ina nito. Ang magaling lang to sa ganyan, mang atake, magmura, babuyin yung kalaban. Kaya nga ginagamit silang dalawang magkapatid, kaya nga sila nandiyan dyan para dun eh. Yung isa nagahamon, kung matapang ka, pumunta ka rito, ulul. Putang ina, kung matapang ka, dapat pinanagutan mo yung asawa mo na pinakasalan mo nung una, kung matapang ka talaga. Putang ina, tsaka kung matapang ka, sabi ni Montulpo, yung kuya mong abnormal, takot ka daw sa asawa mo. O bakit? Kasi yung asawa mo nagpapalamon sa'yo, di ka naman yumaman, kundi dahil sa asawa mong pangit eh. Kaya mo nga pinatulan yung kahit pangit kasi may pera. Kita nyo yung mga anak ninyo, kinalabasan, putang ina, mga mukhang bulugin na mga baboy. Ina ninyo, kala nyo, baboyan ba? Oh. Tangina, galing kayo sa kampo ng mga Duterte, kaya kayo mga mga crass, kaya kayo mga kupal eh. O tapos gagamitin niyo yung kakupalin niyo sa amin, ulul, mas kupal kami sa inyo. Utangin niyo, ano pa sasabihin nitong bugok na ito? Yung taong bayan. That is the problem here. Kaya nga po, panawagan ko sa kanya, and I'm sure he's watching, and I'm sure magla-live na naman siya mamaya dahil vlogger na po yata si... Bakit ikaw din naman, vlogger ka din naman, buha ka ng ina mo ka? Di ba kumakain ka ng mga ulam mo sa bahay, binibidyo mo pa, tarantado ka? Habang nagugutom yung bayang Pilipinas, vlog ka ng vlog ng kinakain mo, putang ina mo, hindi ka pa mabilaukan. Ulul, tangina mo, vlogger ka din. Lalo-lalo na yung kapatid mo. Yung kapatid mo si Rapi Tulfo, vlogger din yan. Tangina niyan, ang laki ng kinikita sa YouTube ng ulul na yan. O tangina ninyo, ang hilig nyo manilip ng kapwa, yung mga vlogger din kayo. Yung mga ninyo, yung mga Facebook ninyo, puro video nyo rin mga mukha nyo, putang ina ninyo eh. O hindi ba? Anong tawag doon? Di vlogger din kayo, ulul. O, bakit ka nagagalit na nagbablog si Alan Peter Cayetano, pati yun, ikaw may-ari? Tarantado ka, di tanggalin mo yung live, magpumunta ka ng Meta, tapos sabihin mo tanggalin yung live function. Si Bongbong Marcos nga, vlogger eh. Presidente na, vlogger pa eh. Tangina, ba't di ka nagre-reklamo, ulul ka? Ang ina nitong mga to, kala mo kung sino magmalinis sa mga ulul. Akala mo, ang kikintab eh. Senator Cayetano, SP Cayetano, parang awa mo na pumasok ka na bukas, 10 ng iyong mga kasamahan para magkaroon po tayo ng quorum. Bago man lamang tayo magsinidie, ipakita po. Ulul, tangina ninyo, kasi kahit magsinidie sila, ibig sabihin, magano sila, adjourn sila.
yung mga kupal na yan, tuloy-tuloy pa rin ang flood control hearing. Tuloy-tuloy pa rin flood control hearing. Pagka nagsisinagaano pa naman sila, nagbi-break pa naman sila si Erwin Tulfo tsaka yung pamilya niya ng mga pamilya niya mga putang inang ewan ko. Anyayaman na mga mukhang pa rin, mga mukhang sako pa rin ng bigas. Tsangin na yan, mamamasyal na naman yan, no? Naka-private jet na naman yan, saan pupunta na ng mga ulol na yan. Kaya ayaw, tuloy-tuloy pa rin kasi kahit masinidi tuloy-tuloy pa rin yung yung hearing ng flood control scandal. Kaya po tatain-ta itong mga to. Tapos, ito pa masaklap, wala pang minority na naipatalaga sa flood control, sa flood control, sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Mantakin mo sasabihin mo si Anan Peter Cayetano na makapal ang mukha, tatalbog ang itak sa mukha niya o ang palakol sa mukha niya, tapos makikiusap ka, panawagan, gago ka ba? Pucha, pag nananawagan ka, kailangan mabait ka, simula pa lang mabait ka, mantakin mo, babasusin mo yung tao, tapos mananawagan ka. Kung sa akin manawagan ka, putang ina mo, pakyo ka. Parang sinabihan mo ako ngayon na pangit ako, tapos mangungutang ka sa akin, memya, magpapalibre ka sa akin, gago ka ba? Ay, nang ganyang kabobo si Erwin Tulfo, hindi niya iniisip kung ano yung sinasabi niya. Alam yung utak niyan, parang basurahan kung ano yung unang maisip, lalabas sa bibig. Ganyan yung mga tanga Hindi na pinaprocess yan. Pucha, pag may pumasok sa isip, labas sa bibig. Parang alam mo yung tumbong. Alam mo yung tumbong, yung pag may pumasok sa bibig mo, pumunta sa tiyan mo, pwede mo nang itae. Ganun yung bunganga niyan, tsaka yung utak niya nagfa-function. Natin sa mga kababayan natin na mga senador tayo, professionals po tayo. Senador kayo, professional kayo, walkout kayo ng walkout, kayo nagsimula Tangina sana, pwede sana kayong manermo na ganyan. Kung hindi nyo ginawa yung pag-walkout, sinimulan nyo ng katarantaduan, tapos pag ginawa kayo ng katarantaduan, iiyak kayo. Sinasabi ko sa inyo Kaya nga lahat ng mga post ninyo, puro laughing emoji yung nilalagay ng mga tao Kaya nga kayo nagpatay ng mga comment sections ninyo. Yan sila Mig Zubiri, Kiko Pangilinan, at kung sino-sino pa. Kaya nagpatay ng mga comment section yan. Kasi nga, inuulol sila ng taong bayan. Wala yung taong bayan sa mga rally sa kalsada, pero puta full force kami sa social media. Pukin ang ina nyo, bumoboto kami lahat. Minumura kayo lahat sa comment section. Puta, mas marami yung mura kaysa bumabati sa inyo. Yung bumabati sa inyo, lilima lang yung kaibigan. Puta, yung nagmumura sa inyo, daan-daan yung mga kaibigan, daan-libo yung mga followers, mga kupal kayo. Wala po tayong ika nga tinatago. Hindi po tayo nagtatrabaho dito para sa ating mga sarili. Ulul, hindi nagtatrabaho para sa inyong mga sarili. Bakit hindi nyo kaya makipagtrabaho sa kanila? Ang inan to, hipokrito. Gago, wala na naniniwala sa'yo. Alam mo, ang naniniwala sa'yo, baka yung pinsan mo lang. At saka yung mga kapatid mo rin tanga. At saka yung iba pa, mga mangilan-ngilan, lilima siguro ng mga bobo sa Pilipinas. Tingnan mo comment section ng ng Facebook page mo. Para malaman mo. Tangina ninyo, sa ngalan ng kapangyarihan at pera, yung prinsipyo ninyo na hinahangaan ng tao. Hindi naman kayo inilagay dyan dahil sa matatalino kayo Alam naman ng taong bayan na bobo kayong magkakapatid Naputsa siguro habang pinagbubuntis kayo ng nanay ninyo, baka sumakay ng kabayo yung kaya naumpog-umpog yung mga ulo nyo sa sinapupunan niya Kaya kayo mga tanga. Alam ng mga tao na mga tanga kayo. Pero alam na din ng mga tao na may mga prinsipyo kayo dati at nakikinig kayo sa masa. Na makamasa kayo. Yun naman ang gusto ng tao. 70%, 75% ng mga Pilipino mahirap at masa, walang aral Umaasa sila dun sa mga tao na matatapang, may boses, na kayang panindigan yung mga sarili, yung mga prinsipyo, at feeling ng mga tao sa Pilipinas, ipaglalaban sila nung putangin na ninyo. Nung naging mga senador kayo, biglang nawala yung mga prinsipyo ninyo, tapos napapabalita pang mga kawatan din kayo, putangin na yan. So ginamit nyo lang yung tiwala ng mga tao sa inyo bilang mga tulpo, matatapang, tulpo, may prinsipyo. Putya ngayon ang mga tulpo, aso ng administrasyon.